Now that things have died down since the final episode, how are you feeling? How has it been? How has Deja been? Gumanda. Ay! Pero yon, it's the same. Yung personality ko same pa rin. Yung bank account ko lang yung Ay, lumaki. lumaki lang. Ay. Hi everyone, we're back to our series of Drag Den interviews, and I've got a special guest today. She's the sexy rock star of Baguio, our reigning drag supreme, Deja. Oh my Yay! god! Rock tayo dyan. Rock, rock, rock. Hi. Hi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit sexy rockstar. I mean, I the sexy. Charis. For the rock star, wala lang. Well, and-explain na sa akin. Pero okay, sige lang. Okay na yon. Ay, hindi ba yan galing sa'yo? Sa inyo? No, hindi. Given Pwede, siya na, pwede ba to i-review? yeah, I guess. Lagi ko naman siya sinasabi. Okay. Sabi kasi ni Direk, ang rockstar daw, Is sexy. aesthetic-wise, it's the energy. Sige lang, kako. It went well kasi yan na yung isip ko sa'yo. Sexy rockstar Baguio. Rockstar. Anyway, so today our special episode is your favorite challenge, Deja, which is Q&As. Joke. Oh, pa. No, I reviewed. Anyway, medyo paos kasi ako kasi kakagaling ko lang ng show. So, yeah. Yes, sa homecoming. How was your homecoming? Super happy. It's my first time. Like, kasi yung bar kasi bago lang. Mm. So, parang napuno siya. Tapos, alam mo yun, yung Wow. pumunta talagang gusto ako mapanood. Ganong vibe. So, super overwhelming no experience. I love it. Oh, that's so Parang good. naano ko talaga na naglalaban ko. So, parang, okay, I'm happy. Na-feel mo talaga. Wow. Yes. Tapos nag-visit din ako dun sa dati naming bar. You know, support locals. Yun, nagpaulan ng bakala. Akala mo naman talaga. Yes. Yan, okay lang. It's my love for Oh, them. actually ang daming overpouring love for you. I guess yung unang sasabihin ko is that now that things have died down since the final episode, how are you feeling? How has it been? How has Deja been? Gumanda. Ay! Pero hindi. Ang ganda na nga. To be honest, parang ganun pa rin. I mean, well, yeah, nagbago siya somehow, like marami nang nakaka-recognize and support, syempre hindi mawawala yon. Pero yung kultura ng aking puso, parang ganun, alam mo yun, GV lang, masaya lang. Yung parang hindi ko na-feel na, ay, I'm that bitch. I mean, sometimes, alam mo yun, pag nanalo ka na, syempre meron ka ng certain like, hi, hello, mabuhay. Na ba? Ayan, yan, yan. Okay na yan. Ayan, Okay okay na na. ulit. Pero yun, it's the same. Yung personality ko same pa rin. Yung bank account ko lang yung Ay, lumaki. lumaki lang. Ay. The- and my drag is getting better. Shit. And Yes, for the drag was already very good. in the And it show, just no. got better. No. Actually, so for this interview, I was just looking through all of the Reddit posts. Nakita ko one of your posts kasi was you thanking all of your Baguio sisters about I think it was a The, collage of all of your yeah. looks. You were saying that you came from nag-i-intern ka when you went for Yes, this. yes. I'm taking my internship sa Baguio kasi Mm. I'm studying sa Pangasinan. So, dati, pag nag-show, after ng show, uuwi talaga ako ng Pangasinan. 3 hours. Oh. Yeah, puyat, si bakla, gagagaling ng show, ganun ang mata ko habang nakikinig sa. So parang talagang alam mo yon, dito ako masaya, kaya lang mapagod, bulag Mm. na yan. At least masaya ako sa ginagawa ko. Then promise ko rin kasi sa mom ko na makakatapos ako ng pag-aaral. So yun, pinagsabay ko sila. Then while preparing, I am taking my internship. Kasi I'm, self-support lang ako. So, Mm. alam mo yun, sobrang hirap nung gastos as in. So, super hard kasi walang-wala talaga ako as in. Ni bangko, wala akong bangko, wala akong ipon. Pero yon, buti na lang, yung chosen family ko, yung drag family ko sa Mm. Baguio, dito sa Pangasinan, very creative person. So, yung pag-iisip ng mga looks sa mga team, kasi yung team very specific eh. So, kailangan namin mag-isip. Alam mo, yung swak talaga siya sa Mm. category. So, yung mga looks ko, parang pinagawa ko lang sa mananahe. Tapos kami na nag-design, nagbato. If you remember, yung bouquet ng flower, which is not Yes, really yes. good for my taste now. Pero back then, it works kasi yun yung sobrang Episode nahirapan 2. kami mag-think. Tapos, Mm.
Oo, yun din yung parang, oh my God, okay na to, let's pray for the best. Actually, yung episode 1 and 2, yun yung mga looks ko na super last minute lang namin ginawa. Tapos, sakto pa Oh. siya. Sa una pa siya. So, oh my God, sabi ko, nung nalabas ko na yung looks na yun, okay na. Yung mga iba, pinadesign ko na. Sa designer ko na pinagawa yung iba. Pero yung mga looks na yun, yun yung kami gumawa. Yung parlorista ko, yung Oo. actually, yung parlorista ko, hindi siya masyadong nakagets ng audience. Pero yung look ko is manicurista. Alam mo yung mga manicurista na lumilibot sa barabarangay? Kasi yun kasing dinatnan ko dito eh. Yung, alam mo yung may mga bag, tapos manicure, Oo. pedicure. Yun yung look ko. Yun yung parang chismosa. So, sabi ko, I need a fabric na cheap looking, tas mukha siyang punda ng unan. Parang ganun. Mukha siyang pillowcase. So, gawin ko siyang dress, tapos may matching bag, ganun. Well, it works. It's camp. So, carry lang yan. Oo. Tapos, And I liked yung ano mo, yung terno mo. I really like that kasi it's the yeah, yung fabrics terno ng ko, ano. it's from a designer sa Baguio. Her name is Julienne. So, meron yung pambaba. Kaso nabenta niya yung pants. Oh. So, Actually, I'm looking at it now. Oo. May sabi ko, anong pambabayan. gagawin ko dito? And naging So, skirt, naging mini skirt na lang. oo, actually, ako gumawa ng skirt. Sabi ko, bumili ako Oh. sa ukay sa Baguio ng short. Tapos, Oo. bumili ako ng piece of fabric. Tapos, parang pilited ko siya. Tapos, ginlo ko siya ng fabric glue. Tapos, yun, nilagyan ko ng parang belt. Yun, tapos yung mga chains galing siya kay Mrs. Tan. Kasi kami dalawa nag-style sa Oh. isa't isa. Kasi hindi yun yung look sana namin, pero the Oo. power of styling. Kasi roommates kami ni Mrs. Tan. So, ate, anong gagawin ko dito? Oh, ito. Ako nag-style nung look niya, siya nag-style nung look ko. So, work for Oh. that. Yung wig ko na gamit doon, wig niya. Pinahiram niya. Sabi ko, ate, ano bang may wig ka ba dyan na black na carry dito? Oh, ito, hindi ko to gagamitin. Okay, pahiram yan. Kanya kasi yung Oh. chains and hair. And actually, And this is the first shoes. time. And shoes. And Odasha and Aris hate the shoes. Masyado siyang maganda, no? Ano kayang ayaw natin dito? I fucking hate the shoes. Fuck Mrs. Tan. Charis. Let's blame Mrs. Tan for that. Yeah. Maybe going to the prepared questions. Sure, let's go. Before the shared questions, I just want to confess. During the final episode, I was not one of the Deja supporters at the start. I just want to confess that from the beginning. This I am watching, girl. Actually, matagal ka na sa DM ko, tapos iniisip ko, pagbibigyan ko ba to? Kaya Well, sabi ko, let me explain my side. So go. Hinintay ko lang na magka-time ako sa Pangasinan para, di ba? And I also wanted to apologize. Very raw ang reaction doon. Very raw. Well, I get that. Carry lang yan. Ano naman ako carry ko lang naman yung ganyan. And honestly, wag lang yung sabihin mo. Hindi kasi actually dapat daw i-call out ko sabi nila pero hindi ko na kinall out. Pero may instant kasi sa Nectar na parang moment na naka-out of drag kasi ako. First may moment na hindi ko nagustuhan. I don't like the energy. Pinalagpas ko lang. It's very bastos. Pero hinayaan ko lang. Well, pinagsabihan naman siya ng mga friends niya. I mean, pag kinall out ko naman siya, tapos naman na. Pero first time ko kasing na-experience yun. So it's not good. PSA to the people watching. Drag queens are humans. I really get sobrang higpit ng laban eh. There is Mrs. Tan like doing well all throughout the competition. And Moy na talagang nag-peak sa dulo. And me. And you, the most consistent one. Let's just show the track record to the folks. Well, Ikaw lang yung may dalawang win. Ikaw lang yung yung consistently na nandun. Kasi pumunta ako sa competition without a character, parang ganun. Parang ako lang to. And I think so one of your unique selling points is you were the narrator of the entire show. I would say, right? You were I feel like you were the voice of season 2. I'm serving you the essence of Deja. May mga comment ako na gano'n. Kasi gano'n naman ako mga slight shade, slight observation. na gano'n. And madami playful pa pa rin. Sobrang ang tagal ko sa confessionals, like 1 hour. Dapat 30 minutes lang kami. Pero, dami kong chika. Pero, well, carry lang yan. I'll always remember you as the voice of season 2. And The Malande.
The cute one. Or according to Jean Vlog's classmates, si Deja cute. Roll the tape. They would call my name, Joaquin, like, oh, I love your app, but like, ang hot ni Deja. I'm like, okay, like, thank you. Like, you don't have to say that to me. Char. Anyway. Yeah. I hate Jean. No, I love Jean. Hindi ko cut. Let's keep it there. Charis lang yun, Gagi. So thank you, Deja, for being graceful and giving me a chance to talk to you. So I guess going to the actual interview, I wanted to ask, what was your favorite challenge in season 2 besides your castmates? Joke. That's a challenge. My Q&A, that's a challenge. Yes. No, Okay. favorite challenge ko, episode 1. With the terno and the nanalo ako, pero bukod sa nanalo ka. that episode, yung sinushoot namin siya. Ano yun kasi, after naming mag-recording, I've got the like positive feedback nung nagre-recording kami nung verse. Sabi nila, na-embody mo agad yung kanta. Kasi I was like, baka. Yes, Like, ganun ako sa recording kahit hindi ako video, nagtutwerk-twerk ako, parang bitch, this is the vibe. So parang na-gets nila yung energy ko. So very confident ako going sa episode na yon. Tapos lip syncing, that's what I do 24/7 sa Baguio. So carry na yon yung steps. Pero that episode, hindi namin alam kung may tanggalan or wala. So yes. Yeah. Super masaya lang ako. Oh my God. Kasi tuwang-tuwa ka lang. May nagsabi na may tanggalan, may nagsabi ng wala. Tapos naniwala ako na wala. Kasi yun yung hindi walang tanggalan kasi ito yung essence ng keme-keme. Girl! So ako, super hug pa ako kila mo. Oh my God, ate. Papapakita natin yung buong pinaghirapan nating dami. So, nung sinushoot yun, masaya ako, di ba? So, lasing-lasing pa nga ako sa arcade. So, inom-inom ako. Kasi, let's have a party. Nag-start na yung shooting. Go, manalo, matalo. Masaya kasi makikita yung looks. Tapos, critics, may matatanggal na. So, yung mga baka, kaya yung part na kinikritics na, di ba nakaganon na lang ako? Deja. Gulat ata siya. Talagang kinakabahan talaga ako. Tapos tinawag yung pangalan ko dahil para nakayoko ako maglakad in front. Sabi ko, pak! Isa ba ako sa matatanggal? Isa ba ako sa boto? Ano nangyayari? Tapos yun, nanalo ka. Yeah, tapos nanalo ako. Yeah, pag memorize ko yung dragdagulan, mananalo ako. Pero, gift na natin kay Elvira yan. Pero yun yung episode na masaya lang ako, na wala akong iniisip, na walang pressure. Yeah. Walang pressure yung episode na yun. Pagkatapos nun, it's all the pressure. Yeah. So, if that was your favorite challenge, which episode could you have done better? Well, besides sa Q&A, I mean, the episode 6 ba yun? Yung women empowerment, yung yung swimsuit, may swim. Yeah. Yun. Feeling ko that moment, wala na akong babaguhin. Ay, meron pala. Kasi yung sa swimsuit, may provincial na accent is coming. Ano yon? Memorize ko kasi yung spiel. So, magaling kasi ako sa spontaneous. Katulad ng mga ginagawa ko before. Yung mga spiel. Yung mga yun, hindi yung pinag-isipan. Ano lang yon? Dumadali lang siya sa utak ko kung ano mag-isip. Kaya siya nag-work. Pero nung episode na yun, minamorize ko siya. So, di ba nagbakal ako doon? But for many of us, drag is surviving. So feeling ko ginanon ko yung magic na meron sa akin. So parang doon ako nag-fuck up nung memorize ko yung Kaya nung pangalawa na, sabi ko, yung sa Apo ang Odd, mag-i-enjoy lang ako doon. So it worked. I'm too old for you. Miss Deja, here is your question. Kahit papaano, di ba? Pero yung episode na I could have done better, yung episode 3, yung horror. Yung kay Alaska.
So sa first part, nagparo-paro ka, and then yung horror look mo was... Yung Serena Kemi, yung Shokoy. Ay, oo. What? I like that. Well, kasi the briefing dun sa first Oo. pamahiin, hindi naman nila sinabing kailangan horror. Oo. So, ang Okay. nasa isip ko, anong pamahiin? Gusto ko maganda-gandahan. So, paru-paro ako na, kasi kung gusto ko naman siyang patakutin, kaya ko naman siyang gawing grungy. Pero, wala kasi siya sa briefing. Like, sumusunod lang ako. Ay, maganda naman. Maganda naman. Well, kaya ko pa yung patakutin. Kung yun pala yung... If Kasi that was the binigay brief. namin yung categories. Hindi namin alam kung performance ba, kung magda-dance ba kami, anong gagawin namin. Okay. Oo. Yeah. So yung damit ko doon, yung Pisces ko, hindi siya pang ilalim ng lamesa, ganun. Sobrang sikip nun sa akin, hirap na hirap ako punta ng ilalim ng lamesa. Hirap na hirap ako mag-bending, Oo. kasi yung buhok ko matatanggal. So very struggle siya. Tapos ako kasi yung nasa dulo. Oo, yes. Paikot kasi yon. So lahat ng sigaw pagod ng mga judges. Wala na pagdating sa akin, hindi ko na nagiging Naubusan na sila. Nagawa ko siya ng first sabi ko, oh my God, asan yung mga energy ng mga judges? Wala na sa akin. So, sobrang kinakabahan ako ng episode na yun kasi hindi ko nakuha yung same energy kahit kung ano-anong pinagagagawa ko doon sa kanila kasi pagod na sila. Kasi ang tagal noon, hindi mabilis lang siya sa edit pero ang tagal ng ikot nila. Okay. Tapos yung sigawan nila, pagdating sa akin, pagod na sila, parang hingal na sila, pawis na sila, marap na sila. Tibig, ano ba bang itatakot nung sa akin, di ba? So, ginawa ko na lang, kinamp ko na lang may setup. Hindi ako yan, akala nyo ako yan. No, that's not me. Ano ka? Ganun na lang yung atake ko kasi pagod na sila sa kakasigaw dun sa una. Diyos ko, Mama Rasha pa lang, gitna si Mama Rasha. Kahit ako natatakot kay Mama Rasha. Ang sexy Latiners. Kwento lang. May mga station kami. Doon ako sa pinakadulo. Pang-apat yata siya sa dulo. Pero naririnig ko pa rin yung sexy, slutty. Ganun siya. Sabi ko, kawag, mawara siya. Kaya pala, hanggang ngayon, we still say sexy Latiners. Kasi... Actually, kaming cast ang umamats dun eh. Ayaw niyang, ayoko yan, hindi yan nakaka-beauty queen. Magiging tagline talaga yan. Gawin mo yan. Gawin mo merch yan. Ayaw niya. Galing doon. O diba, naging benta? Oo, yun na yung naging brand. Diba, wala siya talaga. Actually, inaway. Maybe moving on. Yung next question ko kasi is, did you have a biggest regret? Unless nasabi mo na sa previous question. The Shoko is the biggest regret. Yun na yun. Parang wala naman na. Kasi yun na yung pinakakaya ko talaga eh. That time, yun na yung pinaka-peak ng kaya kong gastusin. And honestly, I didn't think that you had a problem with the budget when I was watching. Well, at least, mukhang pero super struggle talaga ako sa budget. Pero wala naman ako magagawa that time kasi nga, yun na talaga kaya ko. Yeah. Mayroon akong regret. Yung sa middle ng competition, hindi ko masyadong ini-enjoy. Kasi nga, I was too in my head that time. Okay. Siguro going back, I don't know. Pero if babalikan ko siya, siguro mag-enjoy lang ako. They always say that. And then nakikita sa aura. Oo. Pero hindi ko naman pinapakita pag nasa stage. Isa ako. Pero pag nasa arcade, lagi akong nagbe-beg sa immunity. Tapos tinatawag nila akong pick me drag queen kasi Mrs. Tan, sa akin na lang, feeling ko bottom ako. Tapos later on, safe pala, kiss, ganun. It's giving pick me gay. Was there any outfit you wish you could have shown or napakita mo ba lahat? Napakita ko lahat except dun sa orange. Okay. Yes, the orange which never happened. The new black. If nakita mo yung reels ko sa Instagram, yung performance ko na This Is Me, yun yung orange look ko, yung parang flower. Yes. Yeah. May hat yun na malaki na kasama. So yun sana yung ko. Yun sana yung orange is the new black ko. So very summer vibes. Tas meron ako na cocktail na may orange. I think pasabog yun, slay siya.
Yeah, Isa-isa lang yeah. parang ko proud ako. Kasi galing pa yun sa CDO. Wow. Same designer sa promo ni Hannah Beshi. So nagpagawa ko ng parang ruffle, flower, ganon. Di ba nga Baguio, so bulaklak-bulaklak, tapos summer Oo. capital. May drinks ako na hawak na parang cocktail na orange. Ganun yung vibe ko sana. Kaso, hindi siya nangyari. But that was nice. Maybe moving on, what did you learn from your experience in drag then? I've learned that I'm actually funny. I'm Actually, go. really good at speaking spontaneously. Charis. Proud. Actually, sasabihin ko, you do well speaking spontaneously. Parang, but why, what's with the Q&A problems? Unless it's a joke. Okay, the next question I began because ang daming ninakaw ni Jean from the set. Pero did you steal anything from the set? Mama! Besides the crab? Hindi ako tigri ng Norte for nothing. Jeez. May mga couple things like, yung fabric na nasa mirror, yung tinatakip ko sa sa station ko, nakuha ko siya. Andito pa yata siya. Tapos yung mga pink feather. Pero, nakuha ni Jin yung buo. Naiinis nga ako sa kanya. Sabi ni Direk, hatiin nyo yan. Sinolo niya. So, konti lang yung nakuha ko. Yung mga nilalagay ko lang dito. May Oo. post ako na yung feathers na pink. Yun, galing yun sa Dragon. Wait lang. Hindi siya oh shit. Ay, wow, yung This one. Yung text, yung sa Oo. game keme namin. Nakuha ko siya. Ay, wow. Ang Oo. ganda niya. Well, hindi ka and lumabas. Hindi naman ako natalo. Oo, so it was never used. Yeah, Oh my pero may mga God. pirma ni Moy. Yeah, and Maria Lava. This is from Maria Maria Lava. Lava, oh. Kasi dulo na ako nag-pack ng gamit ko after ng filming. Sila na lang yung mga kasama ko. So sila lang nakapagpirma. Yung iba, nakaalis Nawala na. na. Oo, hindi ko na napasign. Pero ayan, yun yung mga nakuha ko doon. Wait, Mas pakita marami ulit ako ng ang ang ganda ng plaque. Ng No. Since we'll never see it on the show. Yeah. Oo nga, ba't di ko siya I love the i-reveal? post. I-reveal ko nga siya. Oo, Ito pa naman ipakita mo. dito. Ipakita mo sa Insta. OJT ko pa yan. Shit. Pero ayun, yung mga nanakaw ko sa set. Oh, i-reveal mo yung Ano ba tawag ninyo dyan sa... Ano tawag dito? Yung sa mga patay, ano yung tawag Oo. doon? Ano nga ba tawag doon? Basta yung Lapida yung pampatay. tawag namin dito. So yung lapida. Okay. Yeah. Hindi ko siya Okay. na-reveal sa show. Hindi siya nakita sa show. Buti naman. Ganun naman. Slay. So now we get to the part of the section of the interview where I'm gonna ask you to look into the camera and without any words, sum up your thoughts to this person with just your face. Pwede bang mag-chika ng konting Pwede, thing? pwede. Oh, you do the face and then you chika after. Sure. So we start with number 1, Sasa Girl. Ganun siya. Shady girls. No, I love Sasa Girl. Kasi, nung nag-film kami, nagre-Relex din kasi siya. Ayan, shoutout sa Relex, hello, Makati. Tapos, wala akong pagbibilihan nung niya, ng yung cartridge. juice. So siya yung Yeah, si Ate Sasa, oo, sabi ko, Ate Sasa, bigyan mo naman ako. Pak, binigyan niya ako 5 piraso. Ay, thank you, buong season na to. Sobrang bait. I love Sasa. Oh. Nakailang beses ko na rin siyang nakasama sa after drag then. Yeah. Inom-inom ganon. Super Tapos pagkasama mo si Sasa, celebrity talaga si Sasa, pasabog. Kasi nung nag-LU kami, at daming Sasa, ganun. Ay, pasabog. Wow. Ay, Ate Sasa, dito ka sa akin. Tabihan mo ako. Yun ang Para matamay celebrity. ako. Iconic. I love Ate Sasa. Great. Maganda na siya ngayong season. Hindi na siya napabayaan. Oh, nag-glow up siya. Her styling team, pasabog kayo. I agree. Okay, moving on. Number 2, Maria Lava. Maria Lava. Ganun. Ganon. Yan ba yung ginagawa niya? Ganito.
Grabe kayo. Queen. You're the second queen to do this. Yeah. Roll the tape. Next queen, Maria Lava. The bigote. Oo, bigote. Hindi, I love Maria Lava. May mga misunderstanding lang kami na nangyari after show. Oh, shit! Ano na. Shit, Pero ano yeah, yan? another topic. Oh Pero my God. okay na kami. Kasi that's my BBC sister. And I am wishing her the best talaga na mawala na yung utik niya sa utak, mawala na yung inner saboteur niya at mag-enjoy siya sa process and mag-enjoy siya sa drag ulit. Mag-enjoy siya sa drag ulit. Kasi parang I think medyo nawala yung spark niya after. No. Oo, Yeah. after. Well, no one was expecting and it happened. So, It happens. Well, hindi ko rin siya. Kaya nga nung episode 1, iyak na iyak kami ni Boy doon. Hindi lang nakita, pero grabe yung hard. Kaming dalawa yung iyak ng iyak doon nung nawala si Maria Lava. Kasi oh no. rating talaga kami na top 3 talaga kami. Like, di ba? 3 provincial girls. Oo. Wait, ano yung you said BBC girl? Yeah. Ang alam ko lang sa BBC is Nauna- Big Black Cock. So, ano yung BBC? Yeah. Ay, yun ba BBC yun? is Baguio, Ah. Bacolod, and Cebu. Oh, wow. Okay, okay, 3 okay. provincial queen. Shit, BBC BBC ang pala. tawag namin sa amin. Yan. Oh, okay. Basic, ha? Okay, number 3, si Well, kaya lang Marlene. naman yun, inong episode 2, andun pa rin naman yung damit nga lang ni Maria Lava. Ay! Charis. Wala pa tayo doon. Wait. Okay. Okay, girl. Number Ako, 3. Number 3 muna, si Marlene muna. Marlene. Ano yun siya? Si cute. BB girl. Duyin makeup. Super love I love Marlene kasi actually before pa ako mag-drag, nakikita ko na siya na sobrang galing na mag-makeup. Oh. Yeah, supporters niya ako dati, yung dati pa lang like NYX makeup competition. Basta meron yun sa Oo. Philippines. Oo. Kasali, siya yung winner doon. Tapos super support ako sa kanya kasi sobrang galing yung mag-makeup, ang linis. Ganon. Tapos, working with her sa competition. Tapos, parang ma-recognize niya na, ang galing mo mag-makeup, no, Deja. Parang stamp na talaga. Wow. Parang ang sarap siya sa feeling na parang I look up to her nung nag-start pa lang ako. Tapos, marireceive ko yon na Oh, that's so nice. yeah, sobrang I love Marlene. Tapos, after ko nanalo, chika-chika siya, hug-hug siya. Yeah, sobrang love ko yun si Marlene. Tapos, ay, pasabog yun. Nagko-coke yan siya ng Coke Zero na ganyan, 1.5. Iinumin niya lang. Nang Narinig ko. mag-isa. Oo, nang Yeah, mag-isa. nakasama pa siya. Actually, may picture siya sa akin na picture niya may hawak sa na ano, na Coke Zero. Oh, so cute. Okay, moving on. Number 4 to Elvira. Sa Elvira, ano siya? I can recognize from just the face. Bibig. Tapos may pamaypay pa siya. Siya ang may-ari ng O-Bar, ganong vibe. Love ko rin siya kasi during the competition, siya talaga yung parang big sister sa amin. Like, yung accessories mo, palitan mo, hindi match. Ganon. So, nagpaparam siya ng mga accessories, ganon. Hindi siya nagdadamot. Actually, yung the rest ng accessories niya, nasa room niya sa hotel. Tapos papapunta niya kami doon. Oh, mamili. Ayan, nakakuha ako sa kanya nung blue na ginamit ko doon sa Pisces, doon sa Serena. Kasi perfect yung shade. Ano yun? Wow. Yeah. Wait, palabasin ko lang yung aso ko. Ay, totoong aso. Yeah, yung bumaba. Naiingayan. Charis. Okay, next to your favorite, si Jean Bilog. Oh. Ano yan siya? Ganon. Ano yan? Yung nanakaw niya. Joke. Pahiram ng costume Maria Lava. Charis. Iconic. Right? Iconic. Iconic. Occasional finger wave from a drag queen. Come on. Pero yon, Jean. Actually, I really get Jean. Yung point of view niya. Kasi nga, bata pa. Actually,
halos magkakasame lang kami nila mo eh. Like, 21, 22. Ganun lang yung age namin eh. Oo, kayong lahat, nagtatapos ng school. Yeah. Pero, yeah. Feeling ko si Jean kasi, well, kasi kaming dalawa ni Moy, laki kaming probinsya. Let's say that. Si Jean kasi parang medyo laking, I don't know, hindi, I'm not sure ha. Pero parang laking Manila siya. So, alam mo yun, Oh, may ganun siyang, I feel like malaking Manila siya. yeah, may ganun siyang konyo vibe. So, feeling ko sa iba, annoying yon. Katulad din sa akin, sometimes, kaya na mo, Jean, okay ka. Charis. Pero, feeling ko, bigyan niyo siya ng 2 years sa kanyang drag. Feeling ko makikita niya yung character niya talaga in drag and yung looks. Shit, may ate vibes ang ang sinasabi. Kahit kinuha niya lahat ng feathers na para sa amin dapat lahat yon. Hati-hati talaga yon. Jean, if pinapanood mo to, may message si Deja. Yeah, yun ang message ko. Ginawa niya ng costume lahat. Ano lang gagamitin namin? Ang ugali. Charis. Moving on to Margot. Kay Margot, ganito. The wig stress of All the the wigs. Philippines. Sobrang galing na hairstylist. And ganito. Margot, the savior of the drag queens. Yeah. Oo, sobrang kay Margot, yun din, parang ate-ate vibes din kami. And then, di ba nga, nung nag-voluntary exit siya, Yes. sobrang shock kami noon. Like, sa backstage, hindi, like, anong gagawin ko? I would like not to accept that immunity. Hala. Ayaw niya accept. Like, anong gagawin natin? Pwede ba yun? Parang ganun. Oo. Like, siyempre, ano pa yun yung emotion ko pa, nanalo ako noon, tapos nagdagulan din ako, dami nangyari, di ba? Tapos Margot. Tapos, hindi ko pinapakinggan yung mga sinasabi niya doon sa mismong show. Tapos nung napanood ko nung sabi ko, hinawakan ko siya, sabi ko, ang ganda nung sinabi mo ate, super na-touch ako. I have been in the bottom for quite some time now. But it doesn't mean that if I'm not doing good in this competition, I'm not gonna do good outside. Kasi that moment, hindi ako nagpipay attention sa sinasabi niya. As a moment ako na, oh my God, anong nangyayari? Parang shock pa rin ako. So, nung napakinggan ko yung sinabi niya, sobrang touching. Okay, next queen. Viva. Ganun siya. Magandis lang. Sobrang ganda ni Viva. Bilab. Yes. And, well, may parang kami kasi. Yes, reveal it. Before pa kami mag-drag, meron kaming landian sa Facebook dati. Well, Sa Facebook lang ba? Super duper landian hard. Yeah, yun lang. Konting lang. Tapos nakita ko siya, ay, pasabog ka ate. Pero nung nakita ko na siya, sister na lang. Okay. Naging sister na lang kayo sa show. Next queen, Russia Fox. Ano yan siya? Ganito si Mama Russia. Welcome to Dragon Festival! Shit. Ganun siya. Siya kaya. That's Mama Russia. Iconic queen. Super iconic. Iconic nga naman. Hindi ko in-expect si Mama Russia. Kasi hindi ko siya kilala before going sa competition. Kasi hindi naman ako ganun. Kasi si Mama Russia, siya, kontesera siya. Hindi ako kontesera. Kaya hindi ko siya masyadong kilala. So, nung sabi ko, ay, pasabog to. Akala ko, ang competition ko lang dito si Pero, nung nakita ko si Mama Russia, sabi ko, shit. I'm gonna watch this trans woman. I'm gonna watch this queen right here. Sobrang pasabog. I think siya yung isa sa pinakamaraming dala sa amin. Kasi, sabi, mayroong queens na isang truck yung dala. Pasabog. Ako, bandang dala ko. Ang pinakamalaki lang sa costume ko yung national costume. The rest, madali na siyang i-fold. Next queen, Moy.
Moy, ano siya, ganon. Tangayan Charis na. yan. Mabango si Moy. Baka In more. fairness Ay, naman. Pero si Moy, yung pinaka-close ko, sa cast, isa siya sa pinaka-close ko. Kasi dati pa lang nagchichika na kami. Well, Facebook friend kami matagal na before pa Yes. yung drag. And yeah, nakasama ko siya sa isang show sa O-Bar nung Pride. Yun yung era na preparing kami. Oo. Oo. Tapos yun, sobrang sister-sister kami. Then, nung premiere, kasi yung accommodation lang nila like 2 days lang. Gusto pa nila magtagal sa Manila. So sabi ko, doon ka lang sa bahay, ka rin lang. So doon siya ng mga ilang days, like 2-3 days sa bahay. I mean, doon sa Makati. So ayun, yun magkasama kami, doon siya umuwi. Parang kinukup ko siya. Oh, So, I didn't know this, this sisterhood. hindi niya sinabi. I hate you one. Charis. Hindi, sinabi naman niya. Brother safe. Si Deja yung closest ko amongst the cast. Oh, Like, we've been, na you're close. I didn't know na, ang dami pang mga closeness. Yeah. Tapos parang kami ni Moy, isa kami sa queens na parang super baba ng budget. And yet the top 3. Ooh. Yeah, super proud. Actually, nung sabi ko, nung before pa lang, top 5 pa lang kami, ate. Please, sana tayo na. Shit, you manifested it. Yeah, it's perfect. And with that, moving on to Miss Stan. Mrs. Stan, ano yan siya? Kasi tsaka, charis. Ay, lang, Mrs. Stan, I love you. Mrs. Stan, carry long. No, sa competition, I know Mrs. Stan is it's gonna be one of my biggest competition. Kasi outside pa lang ng competition, grabe na yung reputation niya, di ba? Then, alam ko din yung capability niya. So, as a queen, as a performer, so alam kong siya yung pinakamakakalaban ko. And then, si Mrs. Tan kasi isa siya sa queen sa Manila na parang nakakita ng talent ko that way back before nagla-live pa lang ako sa Facebook na wala namang nanonood, gano'n, wala namang nagtitip, carry lang. Ganon. Siya yung parang nag-chat sa akin na, alam mo, magaling ka. Ganon. Wow. So yeah, I love Mrs. Tan. And with that, natapos na tayo sa mga queens. Nicole Cordovez. Nicole, ano yan siya? Gorgeous. Babae. Gorgeous. Nicole, kaya lang siya. Charis. Let's move on. I love Nicole kasi yung mga sinasabi niya talaga, mapupulutan mo ng aral, gano'n. Hindi lang siya emeng chika-chika gano'n. Kasi alam niya yung paano proseso ng drag, kung paano ang proseso niya. And then, iba si Nicole kasi outside the competition, tapos pag-judge niya siya. So, yeah. I love her. That's sister. That's Manila is the mother. Charis. Ending with Manila Luzon. Yeah, Manila, ganun yan siya. O kaya ganun. Ano ba yung post niya nun sa Ganun siya palagi. That's mother. Yeah. Super love Manila. Hindi lang kami nagkaroon ng super duper deep connection nung filming kasi nag-English siya. Hindi niya masyadong mag-get yung humor ko sa kanal. Pero, after that, nung sa labas na, super mother. Nagbibigay siya ng advice sa akin, sa amin. Ganon. Sa chat, yeah, I love mother. Namiss ko na nga siya eh. Namiss ko na ang paulan niya ng costume at mga makeup. Yan uuwi. Anyway, for season 3, mag-ano ka naman mag-drag enforcer ka. Oh, let's see. Yes. Okay, and since we're done with that, actually yung last question ko was just any final words to your fellow queens and your fans, especially your fans. Hello everyone, it's me, Deja, your newest drag supreme, and I would like to say thank you so much sa walang sawang suporta sa akin, hindi lang sa akin, sa entire season 2 cast, because we really appreciate everything. Sa mga lahat ng mga nagbigay ng gifts,
andun yan, nakatago yan, huwag kayong mag-alala. Mga letters, nakatago lahat yan, wala akong tinatapon kahit wrapper ng gift, hindi ko yung tinatapon. Kasi coming from the province na parang walang-wala ako, it's a big thing for me na may mga taong nag-e-effort na nagbibigay sa akin. So, super appreciate ko lahat yan. Lahat ng message nyo, kahit hindi ako nag-reply, nakikita ko yan, hina-heart ko yan. And sa family ko, stay put, I got you, girl. And message from all of you guys, be kind. Walang presyo ang pagiging mabait. Kaming mga queens, tao din kami. Diyos ko, napapagod kami. Ang dami naming pinagdadaan sa buhay. Kanya-kanya kaming struggles, shows, pagod, pag-iisip ng concept, ng costume, di ba? And it's understandable if you're gonna support other queens. Huwag yung i-discredit yung work ng ibang queens. Kasi, aminin naman natin, it's 1 hour ng edit ng buong cast. So, hindi talaga masasama lahat ng andon. So, kung ano lang yung nakikita nyo, yun lang yung papaniwalaan nyo. Right? Well, there's a lot more sa nangyayari doon. So, yeah. Carry lang naman na mag-support. I understand kasi it's a tough competition. People will win, people will lose. It's a part of the game. Pero, ang gawin na lang natin, ang pinaka-kailangan na lang natin gawin, support, kung sino yung sinusuportan ng Queens, di ba? Kasi, it's done. Hindi naman pwedeng mamatay ako at mawala sa akin ng corona. Hindi na nangyayari yun. Dahil, ako, immortal. Pero yun, kung you're rooting for Mrs. you're rooting for Moy, go! Give them love. Support their shows. Marami silang shows. Engagement sa social media. Ganun, di Vic? Without taking others down. Yeah, same sa lahat ng franchise. Lahat ng drag competition. Amen, yes. Here in the Philippines and in the entire world. Yes. Stay classy, Coming guys. from the small town kid, carry lang naman magwarlahan, pero alam mo yun, wag nang below the belt, mama. It's not cute. And you can support without dragging someone else down, basically. Yeah, and then, I mean, I think it's understandable naman kasi, girl, kahit ako naman, I know I can do better sa Q&A. Ayan, and thanks, Deja, so much for doing this interview. Alam kong kabado ka sa mga Q&A. Joke! Pero Wait, ano... hold my earrings. I just want to kill some bitch here. Charis. Actually, after going through this, I would say na you're actually pretty good at Q&As. Sabi ko sa wala lang pressure, kaya ko yan. But thank you so much. And I think yung pinaka-main thing that I wanted to say talaga to you, and because galing sa mga reaction videos ko, I just wanted to say, you are absolutely the drag supreme. And super congratulations for winning. Thank you so much. And thank you for coming on. And where can people find you? You can follow me on my Instagram. That's the Deja, double A sa dulo. Same sa Twitter and sa TikTok, Jade Fajardo. And sa Facebook, that's my government name. Kasi, at least, di ba, maganda pa rin Jade. And, yeah, sa Instagram ko, under lahat in-story ko naman yung mga shows ko. So, I have like upcoming shows sa Nectar. And dun sa homecoming ni Marina this Saturday. Ewan ko kung malapit ako doon. And then, may mga provincial tour ako as I promised. Yun yung isa kong gustong gawin sa reigning ko, yung makapag-show sa iba't ibang province sa Philippines para ma-cultivate natin yung drag doon. 'Di ba? Malay mo, 'di ba? Andun din ang Next Drag Supreme or 'di ba? Andun pa yung mga next mga makikita nyo. So may shows ako sa Bicol. Yes. Wow, okay. May parang homecoming ulit ako sa Pangasinan, sa aking municipality. And sa Baguio, may Bacolod ba? May pang show sa Baguio, kay Magalala. Manila, marami din. And then, Cebu and Bacolod, we're working on it. Nice. So, yeah. Let's pray na sa Davao and every sulok ng Pilipinas na may drag scene, punta tayo. La Union din, see you there. May mga shows din ako sa La Union. So says our drag supreme. Thank you, Deja. And to everyone else, please come and support Deja with your money, with your support and love. Amen. Yeah. Wala na yung 1M.
Nagastos ko na. Yun, Karina, Okay. it's a Thank wrap. you. Yes, it's a wrap. Thank you so much, Teja. Anyways, bye. Bye. Thanks. Thanks, Good Teja. evening. Bye. Somebody's opinion.